Ang matamis na tagumpay ni Bonnie. Sa isang kaakit-akit na nayon na nakatago sa pagitan ng mga burol at lunti ang kagubatan, nakatira ang isang kuneho na nagngangalang Bonnie. Ang kanyang maliit at maginhawang panaderya, isang mainit na tindahan na may bubong na pawid at isang tsimeneya na laging naglalabas ng amoy ng sariwang lutong tinapay, ay siyang puso ng komunidad. Kilala si Bonnie sa malayong lugar dahil sa kanyang masasarap na carrot cake, malambot na tinapay at mga tinapay na may honey glaze. Tuwing umaga, ang amoy ng kanyang pagluluto ay pumapailan lang sa hangin, humihikayat ng mga hayop mula sa bawat sulok ng kagubatan. Ang talento ni Bonnie sa pagluluto ay hindi matatawaran, ngunit ang tunay na nagpapaiba sa kanya ay ang kanyang pagiging mapagpakumbaba. Sa kabila ng mahabang pila sa labas ng kanyang panaderya, at ang papuri na ibinibigay sa kanya ng lahat ng nakatikim ng kanyang mga niluluto, hindi kailanman hinanap ni Bonnie ang atensyon. Lagi niyang binibigyang halaga ang kanyang tagumpay sa sariwang mga sangkap mula sa lokal na taniman at sa suporta ng kanyang mga kaibigang hayop. Ang mga magagandang sangkap ang nagpapasarap, sabi niya nang may ngiti habang inaabot ang isang mainit-init na carrot muffin sa isang squirrel o isang tinapay na may honey sa isang oso. Isang taon, habang papalapit ang panahon ng ani, nagpa siya ang nayon na magdaos ng isang malaking kompetisyon sa pagluluto. Ito ang magiging kaganapan ng taon, isang pagdiriwang ng masaganang ani, at ng mga mahuhusay na tagapagluto na kayang gawing masasarap na pagkain ang mga biyaya ng kalikasan. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa paligsahan, at di nagtagal, ang mga tagapagluto mula sa mga kalapit na kagubatan at maging sa mga malalayong bundok ay nagpalista para makipagkompetensya. Damang-dama ang kasabikan sa buong nayon. Ang mga kaibigan ni Bonnie ay sabik na ipasali siya sa kompetisyon. Kailangan mong sumali, sabi nila. Ang carrot cake mo ang pinakamasarap sa kagubatan. Ngunit nag-aalinlangan si Bonnie. Hindi niya gusto ang ideya ng pakikipagkompetensya sa iba. Nag-aalala siya na ang pagkapanalo ay maaaring magdulot ng pakiramdam ng kakulangan sa ibang mga kalahok at ayaw niyang magmukhang mapagmataas. Sa wakas ay pumayag siya, kung sasali ako, gagawin ko lamang ito kung maibabahagi ko ang aking mga resipe at teknik sa lahat. Ang pagluluto ay dapat tungkol sa pagbibigay saya sa iba, hindi lamang tungkol sa pagkapanalo. Sumang-ayon ang kanyang mga kaibigan, at sa kanilang paghimok, sumali si Bonnie sa kompetisyon. Sa araw ng kaganapan, ang plaza ng nayon ay abala sa mga gawain. Ang mga pwesto ay nakatayo, bawat tagapagluto ay ipinapakita ang kanilang pinakamahusay na mga likha. Ang ilan ay nagpakita ng matatayog na cake na pinalamutian ng mga bulaklak na gawa sa asukal, habang ang iba naman ay nagpakita ng mga magagandang tinapay na puno ng kakaibang prutas. Ang mga hukom, isang panel ng mga iginagalang na hayop na kilala sa kanilang mapanuring panlasa, ay umiikot sa bawat pwesto at tinikman ang bawat putahe. Si Bonnie ay nagpakita ng isang simpleng carrot cake. Kung ikukumpara sa iba pang mga kalahok, ang kanyang cake ay payak, isang patong lamang, bahagyang pinahira ng asukal na pulbos, at tinabunan ng kaunting cream cheese frosting. Ang ilan sa mga kalahok ay tumingin at nagbulungan, nagtatanong kung ang ganitong kasimpleng cake ay maaaring mangibabaw. Ngunit nang tikman ng mga hukom ang unang kagat, napatingin sila sa isa't isa sa pagkabighani. Ang cake ni Bonnie ay walang kapantay, malambot, tamang-tama ang timpla, at may sapat na tamis. Ang lasa ng sariwang carrot ay kaakibat ng creamy na frosting, na lumilikha ng perpektong balanse na nagpabuntong hininga sa kasiyahan ang mga hukom. Matapos ang mahabang deliberasyon, inihayag ng mga hukom na si Bonnie ang nanalo. Ang mga hayop ay nagpalakpakan, ngunit si Bonnie, na tapat sa kanyang mapagpakumbabang likas na ugali, ay hindi nagpakasasa sa kaluwalhatian. Sa halip, siya ay lumapit at pinasalamatan ang lahat ng naging bahagi ng kanyang tagumpay.
Hindi ko magagawa ito kung wala ang mga sariwang karot mula sa mga magsasaka, ang matamis na pulot mula sa mga bubuyog, at ang pagmamahal at suporta mula sa inyong lahat, sabi ni Bonnie. Pagkatapos, inanyayahan niya ang sinumang interesado na bumisita sa kanyang panaderya, kung saan ipinangako niyang ibabahagi ang kanyang mga resipe at mga tips sa pagluluto. Sa mga sumunod na araw, tinupad ni Bonnie ang kanyang ipinangako. Binuksan niya ang mga pintuan ng kanyang panaderya sa mga tagapagluto mula sa buong kagubatan. Tinuruan sila ng kanyang mga teknik at tinulungan silang pagbutihin ang kanilang mga sariling resipe. Ang mga hayop na dating magkakalaban ay naging magkaibigan habang natututo sila mula sa bukas palad na paggabay ni Bonnie. Ang mga ugnayan sa loob ng komunidad ay lalong tumibay, at di nagtagal, ang nayon ay nakilala hindi lamang dahil sa mahuhusay na mga tagapagluto, kundi pati na rin sa diwa ng kooperasyon at pagkakaibigan. Habang lumilipas ang panahon, natuklasan ni Bonnie ang bagong hilig, ang pag-organisa ng mga kaganapan sa komunidad. Nagsimula siyang mag-host ng mga buwanang workshop sa pagluluto sa kanyang panaderya, kung saan ang mga hayop ng lahat ng edad ay maaaring magtipon upang matutunan ang mga bagong resipe, magbahagi ng sarili nilang mga likha, at magpalitan ng mga kwento habang humihigop ng mainit na tsaa. Ang panaderya ay naging higit pa sa isang lugar upang bumili ng masasarap na pagkain. Ito ay naging isang lugar ng tawanan, pagkatuto at pagkakaibigan. Sa pamamagitan ng kanyang mga halimbawa, itinuro ni Bonnie sa mga hayop sa kagubatan na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang tungkol sa pagkapanalo sa mga kompetisyon. Ito ay tungkol sa pagbabahagi ng ating mga talento, pagtulong sa iba, at pagtataguyod ng pagkakaisa sa komunidad. Ang pamana ni Bonnie ay nanatili, hindi lamang sa kanyang kahanga-hangang carrot cake, kundi sa init, kabaitan, at pagkakaisa na namayani sa kagubatan. Ang maliit na nayon ay naging isang lugar kung saan ang amoy ng sariwang lutong tinapay ay naghahalo sa mga tunog ng tawanan at pagkakaibigan, isang tunay na patunay sa mapagpakumbabang tagapagluto na nagdala ng lahat ng hayop na magkakasama.